Okay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Good morning. Wow, yan po ay hindi po natin pwedeng tawaran yung ating pong napanood ng mga kabataan pong ito. At sa kanilang katapatan ay sila po ay susuklian ng ating pong Panginoon. Siyempre kasama ho yung mga teachers, magulang na sama-sama ho na nagpagal po dyan. Kasama na rin yung mga nanalangin at tayo pong lahat ng mga magkakapatid sa pananampalataya. Hindi po ito trabaho ng iisang tao lamang. Ano po? At ang lahat pong yan ay papuri po para sa ating pong Panginoon. Sabi ko nga po, kung ito po ay maulit-uli, pero yun po ay face-to-face, abay mas magaling, mas maganda. No? Iba din kapag narinig natin, nakita ito mga kabataan pong ito na nagpapahayag ng kanilang talento po sa Panginoon. Tayo pong lahat tumayo. At tayo po ay manalangin. Masamid lang po ako, hindi po yun COVID. Let us pray. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat po sa mga kapatiran na kasama ho namin na naglilingkod po sa inyo, O Diyos. Kami humingi ng tawad sa lahat po ng aming pagkukulang, Panginoon, sa aming pong mga kasalanan. At dalangin namin na kayo po ay lamang ang aming maitaas at maluwalhati. Patuloy namin dinudulog sa inyo mga kapatiran namin na may mga suliranin, karamdaman, kabigatan sa kanilang buhay. At nawa itong inyong salita ay magbigay ng kapayapaan po sa bawat isa. Pagpalain nyo rin po at ang aming pong bayan, Panginoon, lalong-lalo na ho ngayon na kami po ay sama-samang magkakaroon ng pagpapahayag ng aming pong pagboto. Pagpalain niyo po ito, O Diyos. Ang lahat na ito ay sa inyong kapurihan. At dalangin namin na lalo pang magkaisa, magkaroon ng kapayapaan ang aming bansa, nang sa gayon, Panginoon, malaya ang inyong salita na ito ay maipahayag. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. So tayo po ay maaari na umupo. At maging kayo rin po dyan na nasa online, sa YouTube at Facebook, sa mga kapatiran ho natin, i-share po natin ito pong mensahe natin na ito. Ay nandyan ho naman itong link, nandyan po ito lamang. At sa loob ng 2 taon ay alam nyo nang hanapin kung asan po itong link na ito. Ano ho? Iba yung link nung umaga, first service, iba rin po ang link ngayon, second service. So welcome po sa ating pong pangalawang serbisyo. At ang pag-uusapan ho natin ay the parable of the 10 virgins. Ito po ay i-interpret natin ayon sa banal na kasulatan at bigyan natin aplikasyon sa ating pong buhay. Ang salita ng Diyos, pag walang aplikasyon sa ating buhay, walang saysay. Tandaan ho natin yan. Nagiging makatotohanan at buhay ang salita ng Diyos kapag ito po ay ini-apply natin, no? Nagiging kabahagi ng sa ating pong buhay. Now, ang ibig pong sabihin ng parable ay a parable is an earthly story, no? Kwentong makalupa na nagpapahayag po ng katotohanan makalangit. So yun po. At ito po ay isa sa kaparaanan o style, no? Technique. Ika nga, kung pwede natin gamitin yung salitang yon ng ating pong Panginoon, Jesus, upang kanyang ibigay ang katotohanan patungkol po sa nais niyang ipabatid o iparating. Ang parable na ito po, parabola, ay hango po ito doon sa Matthew chapter 25 verse 1 to 13. At yun po ay iisa-isahin natin, babasahin, uunawain, at bibigyan po ng aplikasyon sa ating pong buhay. Na mapapansin natin na ang chapter 25 ay karugtong pa rin po o bahagi ng chapter 24. At kasama pa rin po itong chapter 25 sa sagot ng Panginoon doon po sa tanong ng mga disipulo sa chapter 24 verse 1 and 2 na sinabi ng Panginoon o ng mga disipulo, Panginoon, kailan po ba mangyayari ang mga ito? Kailan mangyayari ang pagkagiba ng templo sa Jerusalem? At kailan siya darating at kailan ang katapusan ng mundo.
So ito pong tatlong tanong na ito ay tinugon po ng ating pong Panginoon mula po doon sa chapter 25, magkakaroon ng rumors of war, gera, pestilence, famine, taggutom, okay? So ang lahat na ito ay magkakaroon ng mga kapighatian at magkakaroon ng mga hindi natin mga pangyayaring mahirap natin maunawaan, subalit magaganap, mga kapatid. At pagdating sa chapter 25, nagpahayag po ang Panginoon, pag binasa natin buong chapter 25, ng tatlong parables. At lahat pong iyon ay konektado po o connected doon po sa sagot ng ating pong Panginoon. Una, ito pong parable of the 10 virgins. Pangalawa, the parable of the talents. Ang pangatlo po, yung pong the parable of the goat nation and the sheep nation. So, ito pong tatlong parable na ito na nandoon po sa chapter 25, bumubuo ng chapter 25, ay bahagi ng katugunan o kasagutan ng ating pong Panginoon. Sa tanong ng mga disipulo, kailan siya babalik, kailan ang katapusan ng mundo, at kailan gigibain ng mga ito. Ano ho? So, simulan po natin sa Matthew 25 verse 1. Ang sabi ho ng ating pong Panginoon, ito po ikwento ng ating pong Panginoon. Isang earthly story, no, na meron pong layunin maipaunawa ang katotohanan sa kalangitan. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. Ano ho? Well, iwanan ko na po sa inyong responsibilidad upang maunawaan kung paano po ang ancient Jewish wedding ceremony na ginagawa ho nila. At yun po ay nandoon po nung nakaraang linggong mensahe ho natin. Ngayon, ang sabi ho ng Panginoon, ang kaharian daw ng langit ay maihahambing. Ano? Maihahambing sa 10 dalaga, 10 virgins, na sila ay kumuha ng kanilang ilawan at sila'y umalis upang salubungin ang lalaking ikakasal. Yun po ang kwento ng ating pong Panginoon. Now, para mabigyan po natin ng linaw, ang lamp, no? Ganyan po ang lamp na ginagamit noon kapanahunan. Yan po, ang laman ho niyan ay olive oil, tapos meron pong mitsa, yan, or wick. At parang kandila sa atin, no? May mitsa. Subalit olive oil po, at yan po ay yari po sa clay. At yan po ang lamp o lampara, no? Kasi sa atin Petromax, di ba? Sa atin kandila. At kung sa kanila olive oil, sa atin gaas ang ginagamit natin. Kaya mabuti ho itong makita natin, itong Matthew chapter 25, kung ano yung kapanahunan at kung paano ito sinabi ng ating pong Panginoon. Okay? So meron daw pong 10 na dalaga, virgins. Now, sa 10, sabi sa verse 2, next verse, 5 of them were wise, and 5 were foolish. Na malinaw na mga kapatid, at hindi na natin pagtatalunan, na yung bridegroom na tinatawag ng Panginoon dito ay tumutukoy sa kanyang sarili. Okay? So, ang bridegroom, si Jesus, ang ating pong Panginoon. Now, meron pong binanggit na wise at saka foolish. Now, sa verse 3, ang sabi po, and they that were foolish took lamps and took no oil with them. Yun ang naging kaibahan. Now, yung pong foolish, hindi ho ibig sabihin, bagamat sa Tagalog po ay mangmang. No? Mahina, parang mahina ang ulo. Hangal, ano? Pulpul, ika nga. Okay? Pero, hindi po ibig sabihin nang ito'y walang pinag-aralan. Hindi po ibig sabihin hindi siya nakatapos ng elementary, ng high school. Hindi po ibig sabihin ng foolish rito ng ating Panginoon na hindi niya alam yung 1 + 1 = 2. Okay? So, ibig sabihin, mga kapatid, ay ito'y tumutukoy, siya'y fool, siya'y mangmang, dahil sa they took no oil with them. Samantala po, yung mga wise, sabi sa next verse, verse 4, but the wise took oil in their vessels with their lamps.
Okay, so may binanggit na lamp at saka vessel. Now, ganyan po ang vessel. No? Maliit na lalagyanan na reserbang oil. Okay? Kung makakapanahonan natin, kung magbabiyahe ka at magbabakasyon ka sa cellphone mo, may dala kang power bank. Yan ang ibig sabihin yan. Meron kang dala-dalang extra. Okay? So, well, yun po ang parable of the 10 virgins. Kaya, sa istorya pong ito, malinaw po na yung bridegroom, no, yung lalaking ikakasal, ay si Kristo. At yung 10 virgins ay tumutukoy po sa mga professing Christians. Okay, kasama po ba ako dyan, Pastor? Opo, kasama rin din po ako. Kasi anybody na you profess, no, ikaw ay nagpahayag ng ikaw ay mananampalataya at si Jesus, ang ating pong kinikilalang Panginoon, tagapagligtas, professing Christian po ang tawag niyan. Ano ho? Kaya na sinasabi ng Panginoon dito sa atin na inihahantulad, itong katotohanan na ito, sinasabi ko sa inyo, na para itong mga professing Christian. Kaya hindi po nakaka-offend na pag sinabi natin, ako'y professing Christian, o si Pastor, professing Christian yan. Okay lang ho yun, kasi basta nagpahayag ka, no? Hindi ka Muslim, hindi ka Buddhist, you are a professing Christian. Tuloy ho natin, verse 5. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Now, well, sabi ko nga, maunawaan ho natin ito kapag alam natin yung kwento kung paano kinakasalo sila. Kasi sa kanila ho, ay yung bridegroom ang nalilate. Ano ho? Sa kasal natin hindi, ang nalilate yung babae. Kaya wala pa ho akong kinasal. Sa tanang buhay ko ng pagkakasal, marami na akong kinasal, no? Na tama sa oras, Brad. Kasi sinasabi ko na sa kanila, no? Sanay na ako dyan. Walang kinakasal na hindi late. Okay? At madalas, ang late, hindi si groom. Ang late, si bride. Okay? Now, ganun din po sa kanila. Ang late, si bridegroom. Kasi ho, sa atin, mga Pilipino ho tayo, Western culture, ay ang babae ang pinakatampok sa kinakasal. Sa kanila po, sa mga Hudyo po, sa banal na kasulatan, hindi. Ang lalaki. Okay? Kaya, ang nangyari ho, yung bridegroom, late. No? And they all slumbered and slept. Kaya sila naman, na naghihintay, no, ay nakatulog dahil sa pagod, inantok, ayan. Tulog lahat yung 10, all of them. Okay? Kasi, yung 10, ito yung mga kaibigan ng bride. Kaya dito po sa parable of the talent, ay parable of the 10 virgins, wala binanggit na bride. Ang binanggit dito, the bridegroom, yung kaibigan. 10 virgins, yung kaibigan ng babae. Kasi, ganun ho talaga ang kultura nila. Yung mga kaibigan ng babae, no? Kumbaga sa atin rito, mga secondary sponsors, okay? Sila'y tutungo doon, pupuntahan nila yung bahay ng lalaki. At hihintayin nila yun. Kasi yung lalaki, susundo yun sa kanila. Susundo yun doon sa bahay ng babaeng kanilang papakasalan. Nga lang, nung sinundo, siyempre, nakadamit pang kasal yan, dahil sila yung nakaayos, maigi, no? Kahihintay, pagod, nakatulog. Okay. Kaya, alam niyo po, sabi sa 1 Peter chapter 3, verse 3 and 4, i-connect ko natin doon. Sabi ng banal na kasulatan, knowing this first, that there shall come in the last days scoffers. Scoffers. Walking after their own lusts and saying, where is the promise of His coming? Sa huling araw, mga huling araw, bago bumalik po ang ating pong Panginoon, sa tagal, sa tagal ng ating pagbabalik ng ating Panginoon, marami raw po mga scoffers. Ito po yung mga mockers. Ito po yung mga nagtutuya. No? Ito yung mga hindi mananampalataya, walking after their own lusts. Ito po yung mga
pinagtatawanan tayo, mga mananampalataya. Ito po yung mga nanunudyok, nanlilibak. At ang sasabihin, asa na yung pagbabalik kamo ng Kristo Jesus? Akala ko ba may rapture? Akala ba tutunog yung trumpeta? Takil ko na napakinggan yan, natutunog ang trumpeta. Bata pa ako, napakinggan ko na yan sa nanay ko, napakinggan ko na yan. Parang ganon. Sa tagal, mga kapatid. At hanggang sa ngayon, di pa bumabalik ang Panginoon. Tapos sabi dyan, where is the promise of His coming? Nainip na. No? In the last days, ganun pong gagawin ng mga tao. At ngayon, ganun po talaga. Ang mga tao ngayon, tayo na lamang ata ang naghihintay ng pagbabalik ng ating Panginoon. The rest, hindi na. Okay? Bakit? Kasi, for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation. Mula pa ng kanininuhan namin, wala naman nangyari. Pare-pareho lang naman. Bukas, sisikat ang araw, mamaya lulubog. Okay? Bukas magtatrabaho, ganun din. Pare-pareho. Papalit naman ng administration. Iba na naman yung mga, pare-pareho naman. Asa na yung pagbabalik? Wala naman eh. Dami nang namatay, dami ng gera. Yun, minsan ang tao, ganun, ang mangyayari. At hindi naman niwala. Kahit po si Carlos, yung magaling na, alam mo, bilib ako sa mga tanong ni Carlos. Si Professor Carlos ng UP, nakinggan ko yung debate, at saka matitindi ang kanyang tanong. Wise, mahusay, magaling, at natututo ako sa kanya. Pero sa talino niya, aminado siya, ay, may atheist. Isipin niyo yan. Atheist, hindi niwala sa Diyos. Matalino. Okay? I don't know kung kilala niyo itong si Carlos na sinasabi ko sa inyo. Pero, self-proclaimed atheists. Okay? Ganun, marami ho niyan sa mga matatalino. Sa sobrang talino ho nila. Saan na pagbabalik na Jesus? Wala naman babalik si Jesus. Okay? So, yun po. No? Scoffers po ang tawag niyan. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon sa atin, sa verse 8 and 9 ng same chapter and book, but beloved, mga kapatid, pag sinabing beloved, tinutukoy yan tayo na mga professing Christian. Tayo, mga magkakapatid, wag daw tayo maging inosente o ignorante. Wag nating kaligtaan ng katotohanan. Be not ignorant of this one thing. Ano yung one thing na yon? That one day is with the Lord 1,000 years. Huwag nyo natin kalimutan ang formulang yan. And 1,000 years as one day. Sabi ng Panginoon. Huwag daw natin kalimutan na ang isang araw sa Diyos, 1,000 taon sa tao. At ang 1,000 taon sa tao, isang araw lang sa Panginoon. Kaya, kung gagamitin natin ang formulang yan, kailan namatay si Jesus? Sa panahon ng tao, sa oras natin, sa time natin, si Jesus namatay 2,000 years ago. Sa Diyos, kung gagamitin natin ang formulang yan, namatay lang si Jesus, very fresh pa sa Ama. Kasi namatay ang kanyang anak 2 days ago. Okay, parang ganun mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, mga kapatid, mga mananampalataya, beloved, the Lord is not slack concerning His promise. Ang Panginoon ay hindi mabagal sa kanyang pangako. Hindi natutulog ang Diyos, ika nga. Ang Diyos ay buhay. Ang Diyos, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness. Katulad gaya ng sinasabi ng iba, ang bagal naman ng pagbabalik ni Kristo, hindi na yan totoo. Sa bagal, hindi na sila naniniwala na darating si Jesus. Pero ang sabi rito ng Panginoon sa atin, hindi ho nagbabagal ang Panginoon. Kung delay man siya, sabi diyan, kung na-delay man ang ating Panginoon, He is just long-suffering to usward. Okay? Ang Panginoon ay pinagtsatsagaan lang tayo. At mahaba ang pasensya sa atin. Sabi doon, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Kapatid, aminin ho natin. Hindi sa lahat na taon at pagkakataon mainit tayo sa pananampalataya. Tama? Hindi sa lahat na pagkakataon tayo ay high in spirit, filled with the Spirit. Hindi po. Pero ang sabi rito ng Panginoon sa atin, hindi pa nagbibigay siya ng pag-asa sa atin.
Sino man mga nanghihina ngayon, salamat at hindi pa si dumating. Kung dumating ang Panginoon, sa oras at panahon na nanghihina tayo, patay tayo niyan. Ang ibig sabihin nito ng Panginoon sa atin, binibigyan tayo ng pagkakataon manumbalik, maging tapat, binibigyan pa ng pagkakataon na gamitin tayo ng Panginoon, maligtas ang ating mahal sa buhay, ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan. Yun po ang ibig sabihin dito ng ating pong Panginoon. Kaya nga, di ba, binibigay natin emphasis na kung meron man tayong makasama sa kalangitan, ang ating asawa, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. At least, makasama natin sila sa kalangitan. Okay? At kung hindi pa sila, sa kabila ng ating katapatan, hindi pa sila nakakakilala sa Panginoon, ayaw tumanggap kay Kristo Jesus, salamat pa din. Kasi hindi pa siya dumarating. At least, He is long-suffering towards us. Yan ang sabi diyan. Kaya, balikan natin yung Matthew 25 verse 5. While the bridegroom tarried. May advantage din palang may late. Amen? May advantage din palang na late. Kasi na-late itong ating bridegroom, ang ating Panginoon. Late sa isipan ng iba. All slumbered and slept. Verse 6. And at midnight, ito pong midnight, hindi pa alas 12 ng pagpatak ng alas 12 ng gabi, hindi po. Pag sinabi midnight, nung gabing yun, there was a cry. Ito pong cry na ito, hindi po ito iyak. Ito po ay sigaw. At ang sigaw ganito, behold, the bridegroom cometh! Yun ang sigaw. Kasi paglabas na, ito na yung bridegroom, lalabas na, may sisigaw na doon. Behold, the bridegroom cometh! Go ye out to meet him. Yun po ang sigaw. Okay? Ganun po ang kanilang kasalan. Kaya kung kinasal tayo, nung panahon na yon, bida tayo, Andrew. Kasi lalaki tayo eh. Nandiyan na si Andrew! Yun, the bridegroom. Hindi si Tess, no? Nandiyan na si Marites! Hindi, pag Pilipino yan. Okay? Pero hindi Pilipino ito, mga Jewish. Kaya, ang lalaki ang tampok. Okay? Alam niyo mga kapatid, itong cry ng shout or shout na yan, katulad yan yung sinabi sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16. And the Lord, sino si Lord? Siyempre lalaki, ang ating Panginoon Jesus. And the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, yun, with a cry, with the voice of the archangel, and with the trump of God. And the dead in Christ shall rise first. Kaya, katulad ng kasalan sa mga Hudyo, pag lumabas na yung groom, nandyan na, tugtugan, trompeta, nandyan na. Kasi sa mga Hudyo, ang nagmamarcha, ang lalaki. Sa Pilipinas, sa Amerika, hindi. Here comes the bride, all dressed in white. Di ba? Babae. Sa baliktad, kaya i-interpret natin ito sa kultura. Pag nakita natin, doon natin magiging tama ang ating interpretasyon. Kaya po pagdating doon sa verse 17, sunod doon na verse, sabi doon, then we, which are alive, shall remain, which are alive and remain, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Now, saan natin yung makikita? Kasi pag yung bridegroom aalis na doon, abay, papasanin sila. Meron silang karwahing maliit na pinapasan. Okay, pasan-pasan na nila yung bridegroom para kunin yung babae. Yung babae rin po, meron din siyang papasanin din siya. Kaya yung pagsakay na doon, caught up. Dalawa na sila. To meet the bridegroom in the air. Okay? Kaya yan po, ganun po ang kanilang, kaya yun po ibig sabihin nung verse na yon na sinasabi natin rapture.
Okay? Now, balik tayo sa Matthew 25 kasi yun yung parable of the 10 virgins. Sa verse 6, yun po sabi, and at midnight, there was a cry made, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Okay? Kaya labasan na silang lahat, nandiyan na yung bridegroom, so gising lahat. So nagising yung lahat. No? Yung 10 virgins, yung 10 dalaga, gising lahat. Yung mga bisita, lahat gising. Kasi nandyan na yung bridegroom. Okay, pagdating sa verse 7, kwento po ito ng Panginoon, ha? Ano yung parable? A parable is a story, earthly story, with an heavenly meaning. Sabi doon ng Panginoon, and all those virgins arose and trimmed their lamps. So lahat nila nagising. Yung mga dalaga, yung mga virgins, at inayos ang kanilang mga ilawan. Linagyan ng ilaw. Nga lang, sa verse 8, sabi ng Panginoon, and the foolish said unto the wise, give us your oil, for our lamps are gone out. Bigyan mo sa amin ang oil nyo. Bigyan mo naman kami ng oil. Alam nyo po, hindi po pinag-uusapan rito ang sharing. No? Pag tinignan mo yan, sabi, sharing, hindi marunong sila mag-share. Mali tayo sa kwento kasi hindi po sharing ang topic dito ng ating Panginoon. Ang sinasabi rito ng Panginoon sa atin, yung oil ko at saka yung oil mo, ibang pananagutan natin yun. Iba yung oil mo, iba ang oil ko. Okay? Kaya kanya-kanya tayong oil. Amen? Siyempre, sa kanila olive oil, di ba? Dapat may olive oil ka rin. Dapat may olive oil din tayo. Bawat isa sa kanila may olive oil. Nga lang ang kaibahan, yung isa, yung olive oil nila, wala silang reserba. Kaya sabi sa verse 9, and the wise answered, saying, not so, lest there be not enough for us and you. Hindi sharing ang pinag-uusapan rito. Ang sinasabi rito, dating talaga natin sa Panginoon, hindi natin pwedeng gamitin si pastor. Panginoon, asawa ako ni pastor, kaya dapat. Hindi. Panginoon, anak ako ni pastor, hindi. No? Hindi rin pwedeng sabihin, si Teacher Aida po ang nag-soul win sa akin. Hindi. Kanya-kanya tayo. Pagdating harap natin sa Panginoon, kanya-kanya tayo ng ating pananagutan sa ginawa natin dito sa mundo. Tama? Amen? Okay? At hindi nyo ako pwedeng sisihin si pastor kasi na-offend ako kay pastor. Hindi mo pwedeng sisihin yung church na pinanggalingan o kung saan man. O sino man. Si Duterte kasi. Kaya hindi ako tapat. Si Duterte kasi. Hindi ho pwedeng sisihin ang sino man na tao para sa katapatan natin sa Panginoon. Okay? Kaya sabi sa verse 9, and the wise answered, yung matatalino, sabi ng Panginoon, sabi nila, walang enough, hindi sapat. Kaya punta kayo sa mga nagtitinda at bumili para sa inyo. Okay? Go ye rather to them that sell and buy for yourselves. Ang sabi ng Panginoon, hindi naman masama bumili. Okay? So, kaya pagdating sa verse 10, and while they went to buy, the bridegroom came. Ito na ang nangyari. The bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Iyon. Kwento po ito ng ating Panginoon. At sa kwento niya, ang sabi niya, habang sila ay pumunta upang bumili. Okay? Ayun. Dumating na yung bridegroom. At nung pagdating ng bridegroom, yung mga nakahanda, bakit sila handa? Yung sa 5 na wise na sinabi ng Panginoon, wise yan kasi nakahanda sila. Kasi may reserva silang oil. Bukod doon sa lamb, kasamang pumasok doon sa bahay ng babae. Kasi kukunin na Pagdating doon sa bahay ng babae, sinara yung pinto. Kaya nung sinara yung pinto, ayun, nagkaletse-letse na. Alam niyo mga kapatid, hindi masama ang bumili kasi sabi ng Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 18, tinan niyo po, I counsel thee to buy of me. Si Kristo po ang nasasabi nito. I counsel thee, ito ang payo ko sa inyo, sabi ng Panginoon. Bumili kayo sa akin ng ginto na dinalisay, tried by fire. Tried in the fire.
that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salves, that thou mayest see. Okay, so, pinahintulutan naman ng Panginoon, yung pagbabay, hindi ho masama. No? Pwede kang bumili. Okay? Nga lang ang problema, yung pagbili niya, huli na. Kaya kahit po ngayon, pwede kang bumili. Ng ano, Pastor? O, tingnan natin. Para maunawaan natin yan, verse 18 po yan, di ba? Yung unang verse niyan, verse 15, sabi kasi ng Panginoon, I know thy works. Sabi ng Kristo. Francis, I know thy works. Okay? Bawat isa sa atin, kilala tayo ng Panginoon, at I know thy works. Alam ko ang iyong mga gawa. That thou art neither cold nor hot. I would that thou wert cold nor hot. Kilala kita, sabi ng Panginoon. Kilala tayo ng Panginoon. Sabi niya, alam mo, ikaw, sala ka sa init, sala ka sa lamig. Hindi ka mainit, hindi ka man lang malamig. Mas gusto ko sana sa iyo na ikaw ay mainit, pero, or kaya, malamig na lang. Alam niyo katulad ng kape, no? Ang kape, mga kapatid, masarap inumin kapag mainit. Okay? Meron naman kape si Nicole na ginagawa. Ina-advertise ko kasi baka magtinda siya, bumili kayo. Ang kape ni Nicole na malamig, masarap. Kahit naman saan ka pumunta, order ka ng kape. No? Cold coffee. Ang sarap nun eh. Cold yun, di ba? Okay. Kaya, either ang kape ay cold o ang kape ay mainit, masarap inumin yan. Huwag lang maligamgam. Kasi ang sabi ng Panginoon sa verse 16, so then because thou art lukewarm, ikaw ay sala sa lamig, sala sa init, maligamgam. Alam, tumutukoy po ito sa status natin bilang mananampalataya. Mainit ka ba? Sabi ng Panginoon, maligamgam ka. Alam niyo po, ang pagiging maligamgam natin, ay talagang Panginoon lang talaga magsasabi niyan. Ha? Pwedeng maligamgam ang puso mo, pero naglilingkod ka sa Panginoon. Pwede ba yon? Yes. Pwedeng maligamgam ang puso mo, pero nagbibigay ka sa Panginoon. Pwede ba yon? Opo. Pwedeng maligamgam ang puso mo, pero pwede kang kumanta sa Panginoon. Pwedeng maligamgam ang puso mo, pero nakaupo ka dyan. At kayo din dyan na nasa YouTube, Facebook. Pwedeng maligamgam ang puso natin, pero ay, kinig tayo. Pero sabi ng Panginoon, mas gusto ko sa iyo na ikaw ay mainit o kaya malamig. Ako, pag uminom ako ng kape, ang gusto ko talaga mainit. Yung init na gumuguhit dyan. No? Kaya sabi nga sa akin ng misis ko, ano na ako, atinere nyo, sunog na yung taste bud ko eh. No? Pero yun ang gusto ko sa kape, yung pag hinigop mo, mainit. At guguhit yan ko. Ang sarap nun. No? Well, kung hindi nyo yan naranasan, malamig na lang na tubig inimin nyo. Tapos ano sabi rito ng Panginoon? Because thou art lukewarm, dahil ikaw ay maligamgam. No? Maligamgam. Neither cold nor hot, I will spew thee out of your mouth. Di ba? Gusto mo ba lulunukin? Maliban lang, talagang walang-wala ka lang, mainom na kape. Pagtsagaan ko na lang ito. Hindi eh, ayaw mo. Kape, malamig. Okay. Tapos yung cold coffee mo, maligamgam na rin. Kaya sabi ng Panginoon sa verse 17, next verse, tingnan nyo. Because thou sayest, I am rich. Dahil sinasabi natin na, mayaman ako, may trabaho ako, mahusay ako, increase with goods. No? Sagana ako sa lahat na bagay. Meron akong cellphone, may damit ako, may sapatos ako, okay na ako, may bahay ako, no? May natapusan ako. Sabi ng Panginoon, and need of nothing, wala na akong kailangan. Alam nyo, itong ganitong mga pag-uugali, masasabi talaga natin na malamig ang puso niya sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, sa ganyan attitude natin na tayo ay lukewarm, maligamgam, no? Hindi mainit, salasain, lamig, salasain. Sabi ng Panginoon, hindi mo alam, thou knowest not, that thou art wretched, miserable, poor, blind, and naked. Alam niyo po, ang ating pagiging hindi tapat sa Panginoon, minsan nagpapabulag yan sa ating sarili. Okay? Eh, hindi tayo masunurin sa ating Panginoon.
So hindi natin nakikita ang tunay natin na kalalagayan sa ating pong Diyos. Kaya ang sabi diyan, hindi mo nakikita na ikaw ay kawawa, wretched, ikaw ay miserable, kahabag-habag, poor, mahirap, blind, at naked. Kaya ang sabi sa verse 18, ito na ho, kaya binanggit yung verse 18, sabi niya, I counsel thee, ito ang aking suggestion sa iyo, payo, ang aking payo sa iyo. Buy me of gold tried in fire. Ano ibig sabihin ng gold tried in fire? Kasi po, ang gold, mas lalo yung kumikinang kapag dumaan sa mga pagsubok. Kapag dumaan sa apoy, mas lalong nawawala ang mga impurities ng ginto. Ganon din ho tayo. Basahin yung banal na kasulatan. Ganon din ho tayo. Ang mga impurities natin, mga kasalanan natin, mga kabigatan natin, mga weights natin, no? Mga petty sins natin, minsan ito po ay nawawala kapag sumusuong tayo sa mga pagsasakripisyo. Kapag tayo ay naging tapat. Kapag pinaglalaban natin ang ating katapatan sa Diyos. Kapag tayo ay naglilingkod para sa Panginoon lamang. Kapag anuman ang pagsubok na nangyari sa atin, tapat pa rin tayo sa Panginoon. Nagkasakit ka na, tapat pa rin sa Panginoon. No? Nagka-COVID ka na, nandiyan pa rin sa church. Okay? Namatayan ka na ng tatay, nanay, ng asawa, pero nandiyan pa din. Okay? Iba-iba tayo ng mga karanasan, mga kapatid. At minsan sabihin natin, yung nangyari sa iyo, pag sa akin nangyari, hindi ko alam kung ano mangyari sa akin eh. Pero sa biyaya ng Panginoon talaga eh. Iba-iba ho tayo ng level ng ating katapatan. Pero bottom line, lahat tayo sinusubok ng ating Panginoon. Para ano? Pag tayo nasubok, katulad ng isang ginto, no? Tried in fire, tayo po ay nagiging sa mata ng Diyos, rich and white raiment. Thou mayest be clothed, and the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with eye salve, that thou mayest see. Ito nangyayari. Kaya, pati nakikita natin ang kaluwalhatian ng Diyos, lalong-lalo na kapag patuloy ka nagiging tapat sa Kanya, sa kabila ng mga dusa, hirap at sakit. Okay? Kaya nga, ang parable, mga kapatid, ulitin ko, a parable is an earthly story. Simpleng kwento, pero mayroon pong ibig na katotohanan, makalangit. Okay? O, balikan natin yung Matthew chapter 10. Sabi doon, and while they went to buy, yung 5 na walang oil, they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready, yung wise, nakasama pumasok, went in with him to the marriage, and the door was shut. Kaya nga, sabi natin, last week mga kapatid, ang sabi natin, ang ibig sabihin ng to buy is to pay the price. You have to pay the price. Okay? Babayaran mo ang katapatan natin sa Panginoon, babayaran mo. Hindi tayo pwedeng maging tapat, na sinabing tapat tayo sa Panginoon, pero wala tayong pagkilos patunay ng ating katapatan. Okay? O halimbawa nito, alam ko hindi madali pumunta ng tatalo mamayang hapon, 3:30. Pero, you have to pay the price. Katapatan ho yan eh. Okay? You have to really to pay the price. No? Lahat. Wire. Lahat ho tayo. Generally, mga kapatid, hindi po sabihin, katamad eh. Wala eh. Yun eh. Ganun talaga eh. We really have to pay the price. Ito pagpunta nyo rito, you pay the price. May presyo nga. Kung may sasakyan kayo, mahal ang gasolina. Kung nag-tricycle kayo, mahal ang tricycle. You pay the price. Yung walang pan-tricycle, may naglalakad siguro. You really have to pay the price. Okay? So yan. Kaya yung coming together natin, dalawa ng service tayo. Okay, hindi mo pwede sabihin, napuyat po ako eh. Di second service. Second service, di ba? Katulad natin dito. Sobrang gising ko naman, di ba? First service. Pero may service pa tayo sa hapon. Yung nga lang, sa tatalon tayo ngayon.
Coming together ho natin yan. Yung coming together natin, pagsasama-sama, pagpunta rito, that is paying the price. No? Babayaran mo. May presyo yan eh. Gusto mo maging scholar? May presyo. Gusto mo maging top sa company? Gusto mo maging manager? May presyo. Okay? Gusto mo mataas ang sweldo mo? May presyo. May tumaas ba ng sweldo na pakuya-kuyakoy? May presyo. Gusto mo maging leader ng company? May presyo. Ano ang price? Minsan wala kang kaibigan. Minsan maraming nagbabakbite sa'yo. That's the price of being a leader. Because don't forget that when you are at the top, you are alone. Okay? Pag nandun ka sa, common, dami mong kaibigan dyan, you have to pay the price. Gusto mong magaling na tagapagluto? You have to pay the price. Gusto mong makabili ng lupa? You have to pay the price. Okay? Magpatayo ng bahay? You have to pay the price. Diba? Oh. Thursday prayer meeting, you have to pay the price. Next week, mga kapatid, sabi ng ating team ng Prayer Warriors, magsimula na tayo sa ating pong face-to-face. Sabi ko, wag muna kasi next week wala ako eh. Nasa Iloilo ako next week. Next week na. Okay? Para pag nag-face-to-face tayo rito, nandito ako at least na. So, mayroon pa ho tayong isang linggo mag-isip, pupunta ba ako sa church o hindi? But you have to pay the price. No? Pero i-hybrid natin. Tingnan natin. Ang ibig sabihin, ang katapatan, you have to pay the price. Okay? So, kahit po yung ating pong firmly fixed at 46, mayroon tayong sacrificial offering dyan, di ba? When you give your sacrificial offering, you have to pay the price. It's a sacrificial offering, but you have to pay the price. Okay? Di ba? Kaya, kilala si Kuya Kim? Kuya Kim! Ano na? Di ba sabi? Kuya Kim, ano na? Parang, mga kapatid, yung katapatan natin, yung sacrificial offering, ano na? Kumusta na? Ano na? Okay? Sa February 7 at April 17, meron ho tayong evangelistic service. Okay, sa hapon, 3:30. He is risen. A special po natin yan. No? Sa linggo ho yan, after we have to pay the price. Gusto natin maligtas ang ating mahal sa buhay, we really have to pay the price. Ngayon pa lamang, panalangin na ho natin sila. Gusto natin silang madala rito, makarinig ng salita ng Diyos, maligtas. We really have to pay the price. At hindi natin pwede sabihin, basta dinala ko na yan eh. Ayaw naman eh. Hindi natin alam. Hindi natin tiyak. Panginoon na nagpapakilos. Ang mahalaga, nag-imbita tayo. Ang mahalaga, na-share mo yung link natin na ito sa Facebook. Ang mahalaga, na ipanalangin natin siya. Di ba tama? He is risen. No? Kasi, hindi nyo napanood yung, may kumpleto yan eh. Nandun sila sa ilalim ng dagat. Tapos, sila. Yan. Okay, risen sila. No? Kaya, hintayin nyo kung paano yan nandoon sa ilalim ng dagat. April 17 po yan. Okay, balikan natin. Matthew 25 verse 10. And while they went to buy, the bridegroom came. And they that were ready went in. And went in with him to the marriage, and the door was shut. Okay, verse 10 ho yan. Ano sunod na verse? Ito malungkot. Sarado na. Dumating naman ngayon 5. Sino yung 5? Yung full. May pinag-aralan ba sila? Opo. No? Graduate ba sila ng edukasyon? Opo. Engineer ba sila? Opo. No? Marunong ba sila ng 1 plus 1 equals 2? Opo. Okay? Pero bakit sila full? No? Tingnan nyo. Katok sila. Lord, 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 please open the door. Anong sagot ng Panginoon sa verse 12? And the Lord answered, verily I say unto you, hindi ko kayo kilala. Masaklat na katotohanan, di ba? Masakit. Pero, sabi ko nga sa inyo mga kapatid, hindi talaga lahat ng mga professing Christian pupunta na langit. Masakit na katotohanan yan eh. Hindi lahat na miyembro ng simbahang ito. Although hindi ako nagja-judge.
Pero may totoo eh. Okay? Kaya ang hamon ko na lang, at least kahit man lang anak natin. Kahit man lang pamilya natin. Kung ayaw ng mga kaibigan natin, hindi. Sige. At mahalaga, at least man lang ikaw. Di ba? Sinusure mo yung anak mo, anak, ano ba anak? Tatanggapin mo si Jesus? Yung pala, ikaw pala, hindi. Yan naman sakit. Alam nyo, in Scripture, interpret Scripture. Sa Matthew chapter 7, hindi lang po dito sinabi ng ating pong Panginoon yan. Sa verse 21, ang sabi ho ng ating Panginoon, not everyone that saith unto me, hindi lahat, na nagsasabing, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, Jesus Christ, Jesus Christ. No? God, God. Hindi lahat na nag-aaral nito. Hindi lahat na nagpapahaya katulad ko. Katulad nyo. Hindi lahat, sabi ng Panginoon, shall enter the kingdom of heaven, but he that doeth the will of the Father. Ang pagiging wise, doeth. Do. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. Yung foolish, the foolish man built his house upon the sand. Okay? Now, anong tinutukoy doon ng Panginoon? Magtayo ka ng bahay mo sa buhaginan? Hindi. Ang sinabi ng Panginoon, the wise man built his house upon the rock. Ang ibig kong sabihin noon, yung wise, he doeth the will of God. Basahin niyo po yun. Ginagawa niya ang kalooban ng Diyos sa paggawa. Okay? Kaya, hindi lahat minsan, ito pong, Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name? Lord, Lord, in Thy name have we cast out devils? Lord, Lord, in Thy name done many wonderful works? Ano sinasabi rito ng ating Panginoon? Darating ang time. Panginoon, di ba nagkakanta ako sa choir? No? Hindi lahat o nagkakanta sa choir. Porque nagkanta ay sure na. Hindi ko sinasabi na ganyan tayo. Okay? Ang sinasabi ko sa ibang simbahan, ganun siguro sila. Pero malinaw, sabi ng Panginoon. Kasi minsan, pag binasa natin yan, ang nasa isip natin, Pentecostal. Mga Pentecostal yan. Sa Pentecostal, pag hindi ka nag-speaking in tongues, hindi ka saved. Hindi tayo mga Baptist, hindi tayo nag-speaking in tongues. Patay tayo niyan. Pero ang ibig sabihin, Lord, Lord, have we not prophesied in Thy name? Panginoon, hindi ba kami nagpahayag ng mensahe mo? Panginoon, hindi ba kami miyembro ng Led Sea? Panginoon, hindi ba kami nakinig? Panginoon, hindi ba kami nananalangin pag kami po ay kumakain? Ay, ang masakit na katotohanan, in that day, sa pagdating ng ating Panginoon. It's the same. Yung pong kwento niya na parable. Hindi ba we have done wonderful works? Kaya sabi ko nga, hindi porke nagbigay ka ng sacrificial offering. Ito'y sure. Hindi natin alam, nakakaalam puso ng Diyos. Nakakaalam puso natin ng Panginoon eh. Kaya nga sabi natin, mag-perform ka. Ayon sa'yo. Purihin ka man sa hindi, gawin mo yan para sa Panginoon. Okay? Ano sabi ng Panginoon sa verse 23? Katulad, nung masakit na katotohanan, then I will profess, ipapahayag ko, I never knew you. Hindi kita kilala. Bakit? Bobo ba ang Panginoon? Nawala na ba yung kanyang pagiging matalino? Naging ulyano ata ang Panginoon? Hindi po. Nung sinabi ng Panginoon, I never knew you, hindi ibig sabihin na bawasan ang kanyang omniscience. Yung kanyang pagiging Diyos. Hindi. Pag sinabing, I never knew you, kasi hindi siya wise. Sino ba ang wise? Kasi sabi rito, depart from me, ye workers, ye work iniquity. Alam niyo ano ibig sabihin iniquity? Lawlessness. Lawlessness. Ano ibig sabihin lawlessness? Living without the law being followed. Walang batas na sinusunod. Lawlessness. At sa isang mananampalataya, wala kang batas na sinusunod. Walang utos ng Diyos na hindi mo sinusunod, yung pagiging lawlessness. Kaya, ubalikan natin yung chapter 25 verse 12. And he answered and said, verily, I say unto you, pareho, di ba? I know you not. I know you not. Hindi kita kilala. Hindi ko kayo kilala.
Tapos sabi ng Panginoon sa verse 13, last verse ito, dun sa kwento ng parable of the 10 virgins. Wherefore, watch therefore, for ye know neither, hindi mo alam, the day nor hour wherein the Son of Man cometh. Kaya maging handa tayo, maging bantay. Maging aware na anumang oras mula ngayon, segundo mula ngayon, may darating na Jesus sa atin. Yung pagiging aware natin na siya'y darating, yun dapat ang maging susi ng ating katapatan. Babalik sa bukas, dapat tapat ako. Darating na si Kristo Jesus mamayang gabi, dapat gawin ko ito para sa Kanya. Kasi, alam niyo po, ito yung huling verse doon sa kwento niya. No? Yung binasa kanina, siya nagbasa, si Brother Wilmy, hindi niyo lang napansin, paulit-ulit niyong sinabi yan. Binasa ito ni Wilmy kanina. Matthew 24 verse 36, but the day, the hour, knoweth no man. No, not the angels of heaven, but my Father only. Una. Binasa rin ito kanina ni Brother Wilmy sa Bible reading natin, verse 42. Watch therefore, for ye know not, hindi mo alam, what hour your Lord doth come. Dalawa lang ba? Hindi. Sabi sa verse 44, pangatlong beses. Therefore be ye also ready, for in such an hour as ye think not, sa oras na hindi mo inaasahan, darating siya. Pang-apat. Apat lang ba? Hindi, yung binasa natin kanina. Pangatlo. Yan. Pang-apat. Ito pang-apat. Huling verse ng chapter 24. The Lord of that servant shall come in a day when he look not for him, in an hour that he is not aware of. Alam kong busy ho tayo sa lahat ng trabaho natin. Pero ang sinasabi ng Panginoon, maging aware tayo pagbabalik niya. Yan ang kanyang pang-apat, sinabi niya. Hanggang pang-apat? Hindi. Kasi pagdating sa parable of the virgins, 10 virgins, inulit niya pang-lima. Pang-lima. Watch therefore. Watch therefore. Therefore watch. Maging handa. Sa makatuwid, maging handa. Dahil hindi natin alam. Mga kapatid, tayo mga magulang o mga anak, pag kaming mga magulang, pag kami mga tatay, no? Paulit-ulit ka na namin. Di ba yung mga bata, anak tayo na minsan, ang lalaking tainga. Anak! Sinabi ko na anak! Pangalawa. Anak! Anak! Alam niyo, pag paulit-ulit na ho tayo, hindi ho tayo habang panahon paulit-ulit sa ating anak. Makakatikim ho sila sa atin. Tama? Mapapagalitan ho natin yan. Kahit naman kayo mga nanay. Minsan nag-warning na tayo sa mga anak. Anak! 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 Katulad din dito ng ating pong Panginoon. 5 beses niya na sinabi sa atin na siya'y babalik, siya'y darating sa oras na hindi natin inaasahan. Maging tapat na tayo. Kaya nga, yung unang mensahe natin, nung March 13, are you ready? Diba? Kung hindi nyo napakinggan yan, pakinggan nyo sa YouTube, nandun hulang ho yan. Nasa Facebook lang. No? Nung sumunod na linggo niyan, March 13 yan, nung March 20, yung pa rin topic natin, are you ready? Therefore watch. Okay? Yung pangatlo niyan, last week, ang topic natin, the marriage of the Lamb. Are you ready? Handa ba tayo? Ito ba ay para sa inyo? Hindi, para sa akin to. Handa ba ako? Handa ba ako sa aking pamilya? Mga kapatid, ito ho pag sinabing faithfulness, yung oil, ang pinagkaibahan kasi yung oil eh. The oil of readiness is faithfulness accumulated drop by drop. Yung pong katapatan natin, hindi naman yung biglaan yan eh. Unti-unti. Yung palagi yung pagpunta rito sa church, akala nyo wala lang silbi yan? Malaking bagay yan sa Panginoon. Yung pagkakalob niya ng tithes, pagkakalob ng offering, pag-awit natin rito, pagiging tapat natin, yan po ay drop by drop na katapatan ho natin. That is being wise.
Amen? Kaya ang sabi ng Panginoon, sa Matthew 24, verse 25, verse 4, "But the wise took oil and their vessels." Yes, lahat tayo may oil, no? Pero ang wise, yung meron ka pang vessel. Ano itong vessel na to? Kailangan natin ng oil drops of faithfulness. Saan natin kukunin yan? Sa panalangin. Akala natin yung pananalangin natin pag tayo kumakain, walang halaga yan. Akala natin pagbabasa natin ng banal na kasulatan, walang halaga. Ngayon mga kapatid, ang dami ng mga apps sa Facebook, ang dami ng mga apps ngayon na pag clinic mo, gigisingin ka para magbasa ka ng banal na kasulatan. Ang dami na. Wala ka nang pwedeng sabihin na, ay wala, hindi ko nakalimutan ko eh. Ang dami ng kaparaanan. No? Yan, Bible reading. Ano pa? Soul winning. No? Yung pag-ating pong pag-pray, pag-akay ng kaluluwa, yung pinagpipray mo, nanay mo, tatay mo na hindi ligtas na maligtas, those are drops of faithfulness. Yung coming together natin. Yung katulad na, mamayang gabi, nandun tayo sa Tatalon, 3:30, and start po doon. Maaga tayo. Yung may mga sasakyan, kung wala pang sakay kayo, kailangan nyo pa magsakay, sabihan nyo lang si Tita Beth, Tita Beth, mayroon pa akong sasakyan rito. Oh, pwede tayo magpasakay doon. Yun. Tulong-tulong tayo, sama-sama, coming together. Akala natin, walang bearing yan. No? Kung hindi ka pumunta, wala kang, sabihin natin, pangit man sabihin, pero parang walang pake. Diba? No, walang reserve ang ating buhay ng oil. Yung doing the ministry. Diba? Ang gusto ng Panginoon, hindi lang tayo taga-upo, kundi may pagkilos. May doing sa ministry. Alam niyo po, ang lahat na ito, batas, utos ng Diyos. Ang prayer, suggestion ba ng Panginoon? Utos. Ang Bible reading, suggestion ng Panginoon? Utos niya. Yun yung lawlessness. Ang pagiging lawlessness ay wala kang sinusunod na batas. Ang pagkakaloob batas, minsan galit tayo sa mga politiko. Kurap yan! Balik yung pera yan! Ka. Hindi natin naiintindihan, minsan ganyan din tayo. Pag hindi mo binigay ang tithes mo at offering, ano tawag ng Panginoon sa atin? Di ba magnanakaw? O di corrupt din tayo. Mahirap na mag-judge ng ibang tao. Sabihin natin, corrupt yan eh. Samang tao yan eh. Kaya ako, dito sa ating church, anybody can do the ministry. Wala akong pinagbabawalan rito. No? At hindi natin, samang tao yan, pastor, ganito yan, ganun. Kung nung balik naman sa Panginoon at gusto maglingkod, di maglingkod siya. Ba't ko harangan? Baka ako pa ang maging dahilan ng kanyang pagtalikod. Di ba ang sabi ng banal na kasulatan? Mas mabuti pa kung ma-offend man lang ang isang batang mananampalataya o isang bata, mas mabuti pa maglagay ka na lang ng bato sa iyong liig at magpatihulog ka na lang sa dagat. Di ba sabi ng Panginoon? Kung ma-offend man lang siya. Kaya mahirap mag-judge at sabihin, ayaw ko makinig dyan. Sa kasalanan dyan. Kasi ba, buwelta sa'yo eh. Kaya lahat na yan, mga kapatid. Kaya we'll just encourage. Be a cheerful giver. Hindi lang giving, hindi lang magbigay, kundi cheerful. Kasi sabi ng Panginoon, God loveth a giver, hindi, a cheerful giver. Ako, natawa ako. Alam niyo kung bakit? 1 taon, 2 taon din napunta rito. Isang taon, hindi nakapagbigay ng tithes, offering, tinipon, Linagay sa baso, linagay sa plastic, linagay sa papel, linagay sa bote, linagay sa lalagyan ng sabon, ng safeguard. 1 taon yan. Sabi ko, nakakahamon to.
Tinipon, no? Tago na lang natin siya sa pangalan Ricky. Wala pa akong panyo. Kaya ako lang tissue at tumutulo si Pungko. Ayaw pang pawakan. Kasi may COVID. Anyway, let's introduce our tithes and offering. Tayo ba na tumayo? At tayo ba mabigayan ng ating tithes and offerings? That's faithfulness, di ba? Kahit sino pa man. At sabi ng Panginoon, moreover, it is required sa anak ng Diyos na matagpuan tapat. Matagpuan tapat. Yan po ang kwento ng the parable of the 10 virgins. Okay? Nandyan po yung offering box natin. No? If you, sa atin po, nandyan na sa online. Kung hindi pa okay nakapagkaloob ng offering natin kaninang umaga, tayo pa manalangin at magbulay-bulay sa atin pong napakinggan. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa iyong salita. Salamat sa mga kapatiran. Salamat, O Diyos. Magkaroon po tayo ng katahimikan sa ating sarili. And let us just worship the Lord personally and thank God. How does His message move your heart and make yourself prepared and ready? Dakilang Ama, aming panalangin, Panginoon, na sa lahat ng aming ginagawa, unti-unti mapuno ang lalagyanan namin ng oil at matagpuan niyo kaming tapat sa lahat na paglilingkod po sa inyo. Patawad sa aming pong mga pagkukulang, kasalanan, patawad sa aming katigasan ng aming puso at isipan, at salamat sa lahat ninyong pagpapala, hindi niyo kami pinabayaan. Baging sa loob ng 2 taon na ito na kami ay nakakulong. Maraming salamat po, O Diyos. Uuwi kaming maligaya, uuwi kaming maingat, uuwi kami, Panginoon, na kayo ang kalakasan ng aming puso at isipan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. You may take your seat and give your offerings online or dito po sa box na ito.